Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sa nangingiming tinig ng ating bida, sinabi niya, "Master, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako hihingi ng mahirap." Pagkarinig nito, bigla siyang kinabahan at napabulalas. Mas nakakatakot pa yata yan. Sa seryoso at matatag na tono, muling nagsalita ang ating bida. "Gusto ko sanang hiramin ang Doka Ebi Club mo, Master." Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ng matanda at napanganga sa gulat. "Ano, alam mo ba talaga ang sinasabi mo?" Sabay turo sa ating bida habang dinuduro-duro siya. "Hindi yan basta-bastang bagay na kayang hawakan ng tao." Dagdag pa niya habang halatang naiinis. "Ni hindi mo nga magagamit yan sa kahit anong paraan." Subalit kalmado lamang ang ating bida at sinabing, "Ayos lang. Gusto ko lang naman itong mahawakan kahit isang beses." Dagdag pa ng ating bida, "Siguradong wala namang masamang mangyayari kung hahawakan ko lang ito, hindi ba?" Habang nakatitig pa rin siya sa ating bida, napilitang sumagot ang matanda. "Well, hindi naman, pero..." Dahil tila napasubo na sa kahilingan ng bata, napahawak na lang siya sa noo niya, napabuntong hininga, at sa isip-isip niya. Bakit ko ba pinatulan ang kalokohan ng batang to? Nakakaasar, bakit ba ako nagpaloko? Kung mamalasin ka nga naman. Hanggang sa tuluyan na siyang sumuko at napasigaw. "O sige na nga, arg, buwisit, fine, bahala ka." Sabay angat niya ng kanyang kamay. At kasabay nito, bumalot ang malamig na simoy ng hangin at isang malakas na bagzo ng enerhiya ang biglang lumaganap. Sa nag-aalangan at bahagyang paanas na tinig ng kanyang master, sinabi niya, "Hindi mo rin naman yan magagamit kahit ano pang gawin mo." At kasabay nito ang unti-unting paglabas ng isang makasaysayang artifact, isang sandatang nilikha mismo ng mga Diyos. Isang sandatang ginawa sa pagsasanib ng kaluluwa ng isang Doka Ebi at mga piraso ng isang tala. "Iyan ang aking Doka Ebi Club." Sabay abot nito sa ating bida, sinabi niya, "Ipapahiram ko lang yan sa'yo ng isang oras. Pero gusto ko munang ipaalala sa'yo, hindi basta-basta gamitin ang bagay na yan. Pinino ito sa loob ng mahabang panahon, at hindi ito kayang hawakan ng kahit sino lang. Upang magamit ito ng tama, kakailanganin mo ng sapat na oras, lakas, at pag-unawa. Kaya pakiusap, ingatan mo ito. Dahil ito ang unang beses na muling mahahawakan ito ng ibang tao mula noong ito inilikha. Naiintindihan mo ba?" Sa isip-isip ng ating bida, "Huwag kang mag-alala. Simula nang mabigyan ako ng pangalawang buhay, hindi ko nahahayaang lumagpas ang kahit anong oportunidad. Lahat ng ito, susulitin ko." Sabay ngiti niya at maluwag na sinabi, "Walang problema, salamat." Pagkabitiw ng kanyang master sa sandata at pagdampi nito sa lupa, agad na yumanig ang paligid, kasabay ang mahinang lindol. Napangiti ang bida. Ayos lang pala hawakan. Madali lang. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay, at pilit niyang inangat mula sa lupa, ngunit laking gulat niya nang hindi man lang ito gumalaw. "Bakit ganito kabigat? Bakit hindi ko man lang maiangat sa lupa?" Naisip niya, "Ganun ba talaga kalaki ang agwat namin ni Master?" Habang pilit pa rin niyang inaangat ito, narinig niya ang tinig ng kanyang master mula sa di kalayuan. "Oh, di ba, sabi ko na sa'yo, hindi mo man lang yan mahahawakan." Dahil sa narinig, nilingan niya ang kanyang master at naisip, "Bakit ganun? Noong unang beses ko siyang nakita, hawak-hawak lang niya to na parang wala lang." Mula sa malayo, kumaway ang kanyang master at sumigaw, "O siya, mag-enjoy ka na lang dyan sa paglalaro sa loob ng isang oras, ha?" Makalipas ang ilang minuto, sa loob ng training ground, maririnig ang malalakas na sigaw at tunog ng matinding pagsasanay. Kasabay ng pagbagsak ng Doka Ebi Club sa lupa, napaluhod ang bida at napabuntong hininga. "Ha! Halos hindi ko man lang ito naiangat."
Kailangan ko pang gumamit ng mana para lang madala ito sa ganitong distansya. Bakit ba ito kabigat? Habang iniikot-ikot niya ang kanyang kamay para mawala ang pamamanhid, napabulong siya. Malamang, hindi pa ito ang tunay nitong anyo. Muli siyang naging seryoso, na para bang kinakausap ang sarili. Sabi nga, kapag pinalo mo ito, kayang lumikha ng bagyo, dambuhalang alon, at kahit mga bundok ay kayang galawin. At kung tuluyan itong maipapalabas sa buong anyo nito, magiging isa itong puwersa ng kalikasan. Sabay taas ng kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang suriin ang sandata. May iisang dahilan lang kung bakit ko hiniram ang Dokaebi Club. Kailangan kong malaman kung maituturing bang sandata ang dark energy, kung maaari ba itong lubusang maabsorb, o kung may mga tiyak na kondisyon kung paano ito nakikipag-ugnayan. Habang bigla na lang may damaloy na malakas na enerhiya papunta sa ating bida, napagtanto niya ito habang siya'y pinagpapawisan ng husto. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam, pinagmamasdan pa rin siya mula sa malayo. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo ng batang yon. Ano bang binabalak niyang gawin sa bagay na yan? At dahil ito'y hindi basta-bastang sandata, pagkabasa ng ating bida sa nilalaman nito, bigla na lang siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Napahawak siya rito at napaluhod sa matinding sakit. Napakuyom ang kanyang mga kamay habang iniisip. Nabasa ko ito. Habang tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, naisip niya. Kahit tinanggihan lang ako sa pamamagitan ng boses nito. Ang katotohanang nabasa ko ang alaala nito, ibig sabihin, kaya ko itong i-absorb. At sa natuklasan niya, napaangat niya ang kanyang kamay, at may kumpiyansang ngiti sa kanyang labi, sabay sabing. At kung kaya ko itong i-absorb, ibig sabihin, kaya ko ring hawakan ang mga sandatang lampas sa kakayahan ng isang tao. Habang paalis na ang ating bida, sinabi niya, nakuha ko na lahat, di ba? Habang iniisip niya ito, may isang bagay na kumuha ng kanyang pansin kaya napalingon siya, sabi ng dumating, kaya pala ang ingay sa paanan ng bundok. Pagkakita niya, ang kanyang master pala iyon, pabirong tanong nito sa ating bida, ngayon na ang araw ng pag-alis mo. Masayang tugon ng ating bida, oo, eksaktong 1 taon na ngayon. Sabay kuha ng bag ng kanyang master, ganun ba? Sabay seryosong tingin nito sa ating bida, napatanong naman ang ating bida, ano yun? Sagot ng kanyang master, asin. Babahiran kita ng asin pag-alis mo. Dahil sa kanyang narinig, nadismaya ang ating bida at napaisip, hay nako, akala ko naman kung ano ang ibibigay niya, asin lang pala, ano bang gagawin ko dyan? Napakarami niyan sa palasyo ni Ama. Paliwanag ng kanyang master, tala ng tagasalin, ayon sa mga pamahing Koreano, pinaniniwalaang ang asin ay nakakapalayas ng malas. Masayang ngumiti ang ating bida at sinabi, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin hanggang ngayon. Dugtong pa niya, babalik ako para dalawin ka balang araw. Medyo nalungkot ang kanyang master at napabuntong hininga, sinabi nito, mas mabuti pang huwag kang bumalik na walang dalang kahit ano, narinig mo ba ko? Dugtong pa niya habang nakapamewang, dapat marami kang dalang pasalubong pagbalik mo. Napabuntong hininga rin ang ating bida at naisip, parang kanina lang, hindi ba't sabi niya babahiran niya ako ng asin? Sa mahinang tinig ng ating bida, Master, alam ko na ikaw ay isang tagapagbantay ng lupaing ito at tagabantay ng bundok, kontento ka ba sa pamumuhay mo rito sa bundok? Dahil sa tanong ng ating bida, napaisip ang kanyang master at sumagot, kontento man o hindi, ganito na talaga, ito ang lugar ko. Kaya dito ako nananatili. Sabay angat nito sa kanyang hawak na alak at dugtong pa niya, kahit mukhang naiiwan lang. Ako rito, nakakagala pa rin naman ako at nakakainom ng gusto ko, saan mo sa tingin ako nakakakuha ng alak at mga merienda. Sabay talikod nito at medyo naasar niyang sinabi, o siya, sige na, tigilan mo na ako at umalis ka na, baka maampas pa kita nitong hawak ko bago ka pa makalayo. Sabay napaisip ang ating bida at napabulong,
hindi ko man kaya ngayon, pero dadating din ang araw na yon. Dagdag pa ng ating bida habang nakatingin sa kanya, pero balang araw, tutulungan kita upang maibalik ang respeto, ang karapatan, at ang dangal mo, muli kang angat at makikilala ulit. At habang ngumiti ang ating bida, napatanong siya sa kanyang sarili, paano niya nagagawang mamuhay ng ganito na parang walang nangyari sa kanyang nakaraan. Samantala, habang nakatayo ang tagapagbantay ng kabundukan at nakatingin sa malayo kung saan paalis na ang sinasakyan ng ating bida, napabulong siya. Sa muli nating pagkikita, alam ko, sapat na ang iyong lakas, kapag dumating ang araw na yon, kakailanganin ko ang tulong mo. At medyo nag-alala siya, paano nalaman ng batang yun ang mga sinabi ko? Ang weird talaga ng batang yun, parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Noong unang panahon, may isang dokaebi na gumagala sa lupain ng mga tao at gumagawa ng samut-saring kaguluhan. Ngunit isang araw, may isang malakas na bayani na nahuli ang nakakatakot na dokaebi, tinuruan niya ito ng leksyon, at pagkatapos ay pinalaya niya ito dahil naawa siya rito. Subalit ang dokaebi, na hindi matanggap ang pagkatalo sa bayani, ay muling humamon sa isang labanan, dahil alam niyang mas malakas siya pagdating sa pisikal na lakas, hinamon niya ang bayani sa isang laban ng walang anumang sandata, mga kamao at paalamang ang gagamitin. Sumang-ayon naman ang bayani, iniisip niyang mas mabuti na iyon kaysa damanak ng dugo, kaya dali-dali siyang pumayag sa hamon. Ngunit dahil sa laki ng agwat ng lakas nila sa isa't isa, muling natalo ang dokaebi, napaluhod siya at napaluha sa matinding kahihiyan. Naisip niya, pati sa lakas ng katawan ay tinalo pa rin niya ako, ano pa ang ihaharap ko sa mga makakaalam nito? Nakakahiya ako. Nang matapos ang laban, nilapitan siya ng bayani at sinabi, maaari nating gawing lihim ang nangyari, pero may dalawang kondisyon ako, mangako ka muna kung sang-ayon ka. Dahil sa kanyang kabataan at kahihiyan, nakinig ang dokaebi, inisip niya na mas mabuti na ito kaysa mabunyag ang nangyari, kaya sumang-ayon siya sa kondisyon ng bayani. Una, sabi ng bayani, pamamahalaan mo ang kabundukang ito at tutulong ka sa mga ipapadala kong nagsasanay ng martial arts dito. Pangalawa, dugtong pa niya, gagamitin mo ang iyong mahika upang lumikha ng isang mahirap na pagsubok sa pamamagitan ng nakakatakot na panaginip, isang pagsubok na walang karahasan o pananakit. Ako ang pipili ng mga kalahok na karapat-dapat humarap sa hamon, at ikaw ang magbibigay ng isang pagsubok na hindi madaling lagpasan. Napaisip siya noon sa araw na iyon, siya lamang ang nakakaalam ng aking lihim. At muli niyang inalala kung paano siya biglang bumagsak sa lupa. Makikita natin na nakatayo ang bayani sa kanyang harapan, habang siya naman ay medyo nabigla at napahawak sa kanyang labi. Nagsalita ang bayani, napanalunan ko na ang laban, gaya ng ating kasunduan, huwag ka nang muling lumikha ng kaguluhan sa mundo ng tao. Dugtong pa niya, at bilang patunay ng ating kasunduan, kukunin ko ang iyong pangalan. Habang seryosong nakikinig ang dokaebi, muling binigkas ng bayani ang kanilang kasunduan, kukunin ko ang iyong dignidad at pangalan. Ang pangalan ng isang dokaebi ay isang banal na dignidad para sa kanila. Kapag ito ay nawala, isang matinding kahihiyan ang kanilang tinatanggap, at sila'y ibinababa sa pinakamababang antas ng kanilang uri. Ang pagkawala ng pangalan ay katumbas ng pagiging isang mababang nilalang, isang nilalang na walang dangal. At oras na makuha ang pangalan, ang kaluluwa ng dokaebi ay nagiging bihag, isang sumpang mahirap takasan. Ngunit iniabot ng bayani ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, ngunit, hindi naman ito kailangang maging isang masamang bagay. Kasabay ng pag-abot ng kanyang kamay, sinabi pa niya, balang araw, kung ang isang anak mula sa aking dugo ay maibalik sa iyo ang iyong pangalan. At dugtong pa niya, saka pa lamang tuluyang magwawakas ang ating kasunduan. At napabuntong hininga siya at napasabi, totoo nga, hindi naman lahat ng oras ko rito ay naging miserable. Naisip niya, Julian, lintik kang bata ka, talaga bang ang batang yun ang makakatupad ng tungkuling yun?
Sabay hawak niya sa kanyang batok na parang na high blood, sabay sabi, pero, sinabi pa talaga niyang ibabalik niya ang pangalan ko, ha? Sabay angat ng kanyang kamao, galit na galit siyang sumigaw, pero umalis siya nang hindi man lang nagpapaliwanag. Dugtong pa niya, iiwan niya ako sa bitin. Sabay talikod niya, at inis na inis niyang nasabi, dapat talaga binudburan ko na lang siya ng asin. At lumipat ang eksena kung saan nakarating na ang ating bida sa harap ng tarangkahan ng pamilyang Lee. Habang nakatingin siya sa pasukan ng tahanan ng Lee clan, napasabi siya, dumaan ako sa Esteemed Mountain dahil sa selyo ng Black Twilight, pero mas tumagal ito kaysa sa inaasahan. Habang nag-iisip siya, bigla na lamang may kumuha ng kanyang atensyon at may nagsalita, parang kailan lang, young master. Sabay bukas ng tarangkahan, lumabas si Butler Choi at binati siya, maayos ka bang nakarating? Ang ating bida naman, na hindi sanay sa ganitong klase ng atensyon, ay napasabi na lamang, Butler Choi. Bakit pa kayo nag-abala upang salubungin ako rito? Sabay ngiti ng ating bida, at naisip niya, kung si Butler Choi ang sumalubong sa akin, ibig sabihin. Dugtong pa niya sa isipan, pinatawag ako ng ama. Sabay ayan ni Butler Choi sa kanya at sinabi, oo, tama ka, pinatawag ka nga niya. Dugtong pa niya habang nakangiti, ipapadala ko na lang ang isang tao para dalhin ang bagahe mo sa iyong silid, pakiusap, dumiretso ka na sa pangunahing bahay. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng Lee Clan House, napaisip ang ating bida kung bakit siya agad pinatawag ng kanyang ama, halatang naguguluhan siya. Bulong ni Butler Choi, dito po ang daan ngayon, young master, hindi doon. Napasabi ang ating bida, ano? Paumanhin. Habang patuloy siyang naglalakad, naisip niya, ang direksyong ito ay, ang lugar kung saan naroon ang pribadong lugar ng pagsasanay ng pinuno ng angkan. Makikita ang kines at talam ng isang espada habang marahang hinahawakan ito, tila aakmang bubunutin. Ngunit bigla siyang may naramdamang paparating, kaya ibinalik niya agad ang espada sa kaluban nito. Lumingon siya, at sinabi, nandito ka na pala.